Kung marami sa atin ang nagsasaya sa ingay na dala ng pagsalubong ng bagong taon, alam nyo ba na may mga nai-stress dito? Walang iba kundi ang ating mga alagang hayop. Narito po ang ilang tips para mapangalagaan ang ating pets sa ulat ni Rod Lagusan. Sa pagsalubong sa bagong taon, hindi maiiwasan ang maingay na pagpasok nito, lalo't kasama na ito sa tradisyon ng mga Pilipino taon-taon. Pero alam niyo ba na apektado sa malakas na ingay ang ating mga alagang hayop o pets gaya na lang ng mga aso at pusa na sensitibo ang pandinig? Paliwanag ni Dr. Diane Camille Javier, isang veterinarian, posibleng dahil ito sa mas mahabang ear canal na meron ng mga ito, kung saan likas ang paghahunt o panguhuli ng mga ito kaya mas sensitibo ang pandinig. Kasama naman sa mapapansin na behavior ng aso o pusa kapag maingay gaya ng mga paputok. Magkaiba po kasi ang behavior ng aso at pusa. Sa aso po, ang makikita ho natin, hindi po mapakali, nanginginig ho, nagtatago ho kung saan-saan. Kumbaga, ang aso po kasi hindi po usual na nagtatago kung saan-saan. Ang cat naman ho, talagang usually nagtatago sila. Pero paano nyo malalaman kung stress out yung pusa? Malalaman nyo pong stress out yung pusa pag nagtago sila at nanginginig po sila at hindi din po makakain. Para sa fur parent na si Angelica, diskarte niya ang pagpapatugtog ng music at pagpasok sa kwarto ng kanyang alaga kapag sasalubungin na ang bagong taon. Nandun din ako sa loob ng kwarto kasi mas na may separation anxiety kasi siya pag di niya ako nakikita. And then at the same time, dinadamitan ko siya. Basta may parang wrap siya para medyo comfortable. And then, minimake sure ko na lang din na nakakain na siya. Kwento pa ni Angelica, pangalawang beses pa lang sasalubong sa New Year ang kanyang alaga na si Kisses na half Pomeranian at half Shih Tzu, kaya mahalaga na kanyang nababantayan ito. Nagbahagi naman si Dr. Diane ng tips na maaaring gawin para maibsan ang ingay na naririnig ng pets at mapakalma ang mga ito. Kasama rito ang paglalagay ng ear wrap, kung saan natatakpan ng tenga para mabawasan ang naririnig na ingay mula sa mga paputok. Epektibo rin ang mismong pagbibigay ng comfort sa mga alaga gaya ng pagbuhat dito. Kumbaga parang baby na nagsusumbong sa nanay or tatay na natatakot ako. So the more na nabubuhat sila nung fur parent nila, the more na nararamdaman nila yung comfort na safe ako kahit ganyang kaingay, walang mangyayaring masama. Maaari din ang pagpunta sa mga kwarto o lugar sa bahay na hindi maingay. Pwede rin ang pagpapatugtog ng music lalo't may mga alaga na mahilig dito. Para sa mga aso, maaari din ang pagbibigay ng calming treat o calming powder. Depende po yon sa behavior ng ating alaga. Kasi may iba po effective ang calming treats or calming powder. May iba po hindi effective yon. Ang effective is yung ear wrap. May iba naman ang effective is to be with their fur parent. Ang iba naman yung nandun sa room or merong music. So depende po yun sa alaga natin. Parang tao din po yan. Meron silang choice kung saan sila mas comfortable. Paliwanag ni Dr. Javier, mas kilala ng mga fur parent ang kanilang mga alaga, kung saan mas komportable at anong mas makakatulong sa mga ito sa maingay na New Year celebration. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.